Malaking dagok sa mga mangingisda ang madalas na paghagupit ng bagyo sa Puerto Princesa. Nawasak ang kanilang mga bangkang pangisda na tinugunan naman ng Alagang Kapatid Foundation. Narito ang report. Isa siya sa pinakamalakas siguro na nangyari dito sa history ng Puerto Princesa at talagang marami po talagang na-damage. Kasi alam naman natin Puerto Princesa talagang halos hindi talaga siya masyadong apektado ng bagyo. Magdadalawang taon na mula nang bayuhin ng bagyong Odette ang Puerto Princesa City sa Palawan. Sa datos ng provincial government, pumalo sa 7.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng super typhoon sa lalawigan. Yung mga bangka natin ay halos, yun nga sinasabi ko kanina, sa 80% yung na-damage. Kasama dyan yung nagkandabasag dahil dun sa lakas ng alon. Yung iba naman sinecure nila, dinala nila dito sa playa kung saan naman yung mga puno at mga puno ng niyog, yun din yung nag-damage dahil nagbagsakan. Ang delubyong sinapit ng mga residente hanggang ngayon malinaw pa rin sa alaala ni Tatay Elmer. Sa mahigit 20 taong pagiging mangingisda, ang bagyong Odette daw ang tumatak at nagpabago sa kanyang buhay. Yung nangyari na yun, nuna ko muna yung bahay ko nasira bago pagkatapos. Pagpunta ko sa playa, pagpunta ko doon, sira na yung bangka. Wala na, parang hindi ko na maisip kung ano ako gagawain ba. Pangyayari ng gano'n. Ngayon, walang sariling bangka si Tatay Elmer at nakikisabay lang sa mga kapwa mangingisda na naisalba ang kanilang bangka. Pero hindi pa man lubos na nakakabangon, muli silang dumaan sa pagsubok. So yung nakaraan namang bagyo, particularly yung Igay, although medyo malayo naman siya, but may recorded kami na parang 4 na bangka din yung na-damage. Ganun din, 16 fisher folk din yung affected. Kaya para matugunan na ang hinaing ng ating mga kapatid sa Puerto Princesa, nagsanib puwersa ang Alagang Kapatid Foundation at PLDT Smart Foundation kasama ang mga partner na Fleet of Hope at Sparks of Life. Gave out 5 boats, no? So, mga bangka with motor dito sa mga mangingisda, 2 fisher folk per boat, sa 5 barangay sila galing. Dumaan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa Puerto Princesa City Risk Reduction and Management Office ang paggawa sa mga bangka. Ito ay para masigurong matibay ang mga ito. Gawa ang mga bangka sa fiberglass, kaya mas madali itong kumpunihin sakaling mabutas o mapinsala kumpara sa kahoy. Sina Tatay Elmer, excited na isabak agad sa laot ang mga bago nilang bangka. Nag-abot din tayo ng hygiene kits. Maraming salamat, Boss NDB! Hindi basta tulong, kundi pag-asa na muling makakabangon ang ating naihatid sa ating mga kapatid sa Palawan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.